At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito ay pag-usapan nga muna natin yung kontrobersyal na kumakalat patungkol dito sa katauhan ni Crocodile. Dahil itong si Netflix nga ay ipinakita niya o inireveal niya nga raw doon na itong si Crocodile ay isa talaga siyang babae dati. Tapos ngayon ay naging lalaki na lang. So ayan yung pag-uusapan nga natin. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. So nung makailan nga ay ipinalabas na itong live action ni One Piece natin dyan kay Netflix. So nirelease nga yan nung August 31. At dito nakita nga natin itong mga actors na gumanap sa bawat characters dito kay One Piece. At syempre tinitignan nga natin dyan kung paano nila ipoportray yung bawat characters dito kay One Piece natin. At dito kay live action ay ipinakita rin dyan syempre yung mga malulupit na scenes. So kaya kung hindi nyo pa napapanood itong si live action ni One Piece natin ay try nyo nang panoorin. At so now, dito kay live action natin ipinakita rin pati yung sa execution ni Gold Roger. At dito may kita nga natin etong binata na Mihawk, etong si Dragon, etong batang Shanks at pati na rin etong ang karakter ngayon ni Crocodile. At dito na nga nagsimulang kumalat ngayon etong makontrobersyal na issue patungkol sa katauhan nga nito ni Crocodile. So focus na tayo ngayon dito kay Crocodile pati sa ipinalabas nga ni Netflix. At so now, dito nga kay live action na pinalabas ni Netflix ay babae itong pinakita niyang karakter dyan sa katauhan ni Crocodile during nung sa execution ni Gold Roger. So during nga to guys, nung sa execution ni Gold Roger. At eto, babae talaga yung pinakita ni Netflix o yung ginamit niya na character dyan nga kay Crocodile. Habang dito naman sa kabilang banda sa anime ay eto at is lang din yung nakita natin na character nga dyan ni Crocodile. Yung naisip natin, yung normal na Crocodile nakikita natin na lalaki. Pero dito ay during nung sa execution ni Gold Roger ay may pagka-mysterious type pa itong pinoportray dyan ni Crocodile. Nakatalikod lang siya. Tapos, yung buhok niya, ganun pa rin. Same na parang ano pa rin, ayos na ayos, ganyan. So, kaya medyo gulo-gulo ang sambayanan sa ipinalabas nga nito ni Netflix kung paano niya i-portray itong character dyan ni Crocodile. Pero, naniniwala naman tayo na itong si Oda ay chinecheck niya naman o chinek niya naman itong si live action bago nga ilabas yan. So kaya medyo napapaisip ako ng konti kung ito ba ay in-approve ba by approval ni Oda itong ginawa nga ni Netflix na babae itong si Crocodile. During dyan nga sa may execution ni Gold Roger o si Oda ba mismo yung may gusto niya na sige i-portray natin dyan kay Netflix, pakita natin na parang seemingly babae itong si Crocodile during nung sa time nga nung sa execution ni Gold Roger. So kung ako lang naman ang tatanungin ay parang di naman ganun ka big deal sa akin yan if ever man na etong si Crocodile ay dati pala siyang Crocky, hindi siya talagang tunay na lalaki tapos biglang nag-transform na lang siya sa pagiging lalaki. Pero ayun nga ay kailan ba nagsimula etong theory na to at saan ba nakuha yung theory na yan na nagsasabi na etong si Crocodile talagang yung gender niya babae talaga siya. So para sa mga nakakalimot ay dito nga yan nagsimula. So ito yung dating note pa, matagal na itong note na to. Ang sabi nga dyan, on Crocodile's card, and I quote directly from Oda, connection with Ivan, he's got a weakness when it comes to his past that he can't oppose. He definitely owes something that Ivan gave to him. At so ayan, ay katulad nga sa nabasa natin, itong mga salita na to ay galing mismo directly kay Oda. At
Eto nga yung drawing ni Oda sa female version naman ni Crocodile. Pero yun nga guys, ay hindi naman sinabi dito ni Oda na etong si Crocodile, yung gender niya talaga dati ay babae o isang babae talaga etong si Crocodile nung sa simula. Basta ang malinaw dito, he definitely owes something dyan nga kay Ivan. So sa anime ay dito naman niya nagsimula sa may Impelled Down arc. So eto nga yung time na kung saan ililigtas ni Luffy si Ace. At dito nakita niya ngayon sa may prison etong sila Crocodile na. At dito naman sa may manga ay makikita nga natin na etong si Luffy kasama niya na nga rin etong si Ivan nung makita nila etong si Crocodile dyan nga sa may prison. At eto ngayon si Ivan, sabi niya ngayon kay Luffy na pakawalan din nila etong si Crocodile kasi magiging malaking tulong yan sa pagliligtas nga dyan kay Ace. So mapapakinabangan nila yan. Pero eto nga si Luffy ayaw niya pumayag kasi nga nagalit siya dito kay Crocodile sa ginawa nga niyan dun kala Vivi dun sa Alabasta Kingdom. Pero ang tuloy ngayon dito ni Ivan na wag mag-alala etong si Luffy. Kasi if ever man na mag-tridor o mag-betray etong si Crocodile sa kanila ay etong si Ivan na mismo nga raw yung bahala dito kay Crocodile. At saka isa pa ay may alam daw etong si Ivan na isa dyan nga sa kahinaan ni Crocodile. Pero kung etong si Crocodile naman daw ay makikipagtulungan sa kanila at di sila tatridorin yan ay mananahimik etong si Ivan. Hindi niya sasabihin kung ano man yung weakness nga nito ni Crocodile. So kaya nga dito ay gigilig, galit, naiinis etong si Crocodile dito kay Ivan talaga. So ibig sabihin ay legit talagang may alam etong si Ivan patungkol nga dito sa weakness na yan ni Crocodile. At baka yan nga rin yung sinasabi ni Oda na yung O ni Crocodile dito kay Ivan. So kaya nga in the end ay dito makikita nga natin na pinalaya nga rin nila Luffy, sinama nila etong si Crocodile. So ito yung isa sa pinagbabasihan nila kung bakit nasasabi na etong si Crocodile ay dati siyang babae. Pero yung isa pang pinagbasihan nila kung bakit nasabi na etong si Crocodile ay dati siyang babae ay eto naman yan, yung sa drawing ni Oda. So eto yung mga bata pa, etong sila Crocodile. So sinama ko na dyan yung ibang mga characters, etong sila Mihawk, etong sila Jinbei, etong sila Boa. Pero etong sa gitna na to, eto yung batang Crocodile. So dito medyo nakakaloko na rin talaga yung itsura ni Crocodile kasi kung iisipin mo ay pwede kung titignan mo siya as a babae, pwede pasok yung itsura ni Crocodile, pwede siyang itsurang babae talaga o babae talaga nung bata pa. Pero kung iisipin mo naman na lalaki etong si Crocodile ay pasok pa rin yung itsura niya, itsurang batang lalaki rin dyan etong si Crocodile. So ang lupit naging unisex pa nga etong itsura dyan ni Crocodile. Pero yung iba ay naniniwala na etong si Crocodile nga ay dati siyang babae na naging lalaki na lang. So paano nangyari na naging lalaki etong si Crocodile? So dahil nga yan sa encounter na nangyari sa kanila neto ni Ivan. So yung iba sinasabi na etong si Crocodile ay humingi ng pabor dito kay Ivan na gawin siyang lalaki. At ito yung during nga nung bata pa o nung rookie pa lang etong si Crocodile. So sa mga nakakalimot o sa mga hindi pa nakakalam, etong si Crocodile kasi at saka etong si Ivan nung rookie pa lang o nung bata-bata pa lang etong si Crocodile ay nagkatagpo na silang dalawa neto ni Ivan. At alam naman natin na yung kapangyarihan o ability neto ni Ivan ay kaya niya ngang baguhin yung gender mo. So now, ang possible na nangyari nga dyan, etong si Crocodile, nung makita niya o malaman niya yung ability na yan ni Ivan, ay pwedeng humingi siya ng pabor dito kay Ivan na kung pwede, ay gawin nga siyang isang lalaki. So siguro nung time na rookie pa lang o bata-bata pa lang, etong si Crocodile, ay magkasundo silang dalawa neto ni Ivan. At kaya eto, pinagbigyan naman ni Ivan yung kahilingan o yung gustong gawin o mangyari ni Crocodile dyan mismo sa katawan niya. So kaya ito, naging lalaki ngayon etong si Crocodile. So yan yung isa sa mga views nun sa side na naniniwala na talagang babae dati etong si Crocodile. Pero sa side naman ng mga naniniwala na talagang lalaki etong si Crocodile, ever since ay pinaniniwalaan nila na dati etong si Crocodile nga at saka etong si Ivan ay nagtagpo at nagkalaban na etong dalawa na yan. So during nga yan nung sa rookie pa lang etong si Crocodile. At sa laban nila na yon ay dito nagawang babae nga o ginawang babae talaga ni Ivan etong si Crocodile. So kaya nga ito yung posibleng dahilan kung bakit galit etong si Crocodile dito kay Ivan, dahil nga sa mga pinagkagawa sa kanya nito, ginawa siyang babae. At
knowing sa personality o character neto ni Crocodile, ay very embarrassing sa kanya yung moment na yan. Kaya as much as possible ay ayaw nang ipakalat yan o ayaw na ni Crocodile na meron pang makaalam sa nangyari sa kanilang dalawa neto ni Ivan. At so eto nga, yung sa side naman sa mga naniniwala na talagang lalaki etong si Crocodile at ginawa lang siyang babae temporary ni Ivan nung during nga nung naglaban sila. But then ay yung isa pang kumakalat na theory nga dyan na etong si Crocodile, if ever man na babae yan, ay siya nga raw yung nanay neto ni Luffy. So etong theory na to, eto talaga yung talagang medyo hindi ko matatanggap. Hindi sa medyo, talagang ayoko tanggapin na etong si Crocodile ay siya yung nanay ni Luffy. So grabe naman kasi yung malaman nga lang o yung theory nga lang na etong si Crocodile ay isang babae, parang ang hirap na tanggapin kasi sanay tayo, nakita natin na talagang lalaking lalaki etong si Crocodile, tapos sasabihin na babae pala yan dati, tapos ngayon ay sasabihin pa na siya yung nanay neto ni Luffy. So grabe, matindi yung nakaisip nito. But anyways, ay katulad nga nung lagi kong sinasabi, ay lahat naman ng theory ay possible mangyari yan, kasi alam naman natin na napakalupit mag-isip niya ni Oda kung ano yung mga ini-expect mo, yun yung di na gagawin. Kung ano yung mga unexpected, yun talaga yung naiisip ni Oda So kaya nga, sige, pagbigyan natin, malay natin na pwedeng mangyari nga etong theory na to. But anyways, ay after nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna etong video natin. At so ayan, ay hintay-hintay lang para nga sa spoiler chapter 1092 natin, at kapag lumabas na yan ay ipe-present ko na lang kagad sa inyo yan. At yun pala, ay kapag napanood nyo na rin itong si spoiler chapter 1092 natin, ay kung meron kayong mga reaction, ganyan, o comments nga patungkol sa mga eksena dun sa spoiler natin, ay pwede nyong iwan yung mga reaction nyo o comments nyo dun sa comment section natin. At pipili na lang ulit ako katulad nung ginawa ko ng mga malulupit na idea o reaction nyo patungkol sa chapter 1092. At pipili na lang ulit ako ng mga malulupit na comments o reaction nyo, at katulad nung ginawa ko nung sa nakaraan, ay ipapalabas ko ulit yan sa next video natin. So yan lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat, at kita-kits tayo ulit.